kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kakulangan, Panginoon. Hindi namin deserve, Panginoon, yung mga binigay mo sa amin, pero still, Panginoon, binigay mo pa rin po sa amin, Panginoon. Ikaw po yung Diyos na nagpakapako sa krus, Panginoon. Ikaw po yung Diyos na binigay ang sarili, Panginoon, nang sa ganoon kami po ay ma-redeem, Panginoon, mula sa aming pagkakasala. Muli, Panginoon, dalangin po namin itong araw na to, Panginoon. Ikaw po yung maitaas po namin. Ikaw po yung siyang makita po ng karamihan. Ikaw po ang maitaas, Panginoon, Lord God. At ikaw po yung magsalita po sa amin. Lord, muli, dalangin ko po ang aming butihing pastor na wala dito ngayon. Ikaw po yung magbigay ng comfort sa kanya, magbigay ng kalakasan sa kanya. At Lord God, hipuin mo po siya at yakapin mo po siya ng iyong bisig, Panginoon. Muli, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo po sa amin. Tinataas ka po namin. Pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. At yung mga bata pwede sa Sunday school. Meron tayong Sunday school po. Yan. So, okay. Amen. Napakasarap umawit sa Panginoon. Amen. Pero sana kung anong pakiramdam natin sa pagpupuri sa Panginoon, ganun din yung pakiramdam natin sa pakikinig ng salita. Okay? Tama po ba? Samahan niyo po ako at huwag niyo akong tutulugan. Medyo maaga pa. No? So, June 28, welcome sa ECF, Elijah Christian Fellowship, sa mga bago. Sino mga bago ngayon? Yan. So, sana maging friendly church tayo at iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal ng Panginoon, no, sa atin. Amen? So, tayo dadako sa ating pag-uusapan. Nandun pa rin tayo sa Book of Acts. Medyo hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi medyo mahaba ito. Inuunahan ko na kayo. Medyo mahaba ito. Kaya wag nyo akong, samahan nyo lang ako, ha? So, the Book of Acts, nung nakaraan, ang pinag-usapan natin ay yung sinasabi ng pagtatanggol ng Diyos sa atin. Amen? So, meron tayong tatlong pinag-uusapan dito nung nakaraan. Sabi, yung pag-uusig ng Diyos, ng pag-uusig sa atin. Kung ikaw ay susunod sa Panginoon, merong pag-uusig na tinatawag. Okay? So sabi nga, come follow me. Take up your cross. Merong pag-uusig sa atin. Okay? So, pero, syempre, hindi na humihinto doon. If God is for us, who can be against us? Diba? Kaya merong magtatanggol sa atin at ang Panginoon na magtatanggol sa atin. Amen? Nakaranas na kayo ng pag-uusig. Sino yung mga kapitbahay nyo, ka-opisina nyo, ang pinakamahirap, yung kaibigan at pamilya. Yeah? The people love you the most, yun ang pinakamasakit pagka sila na yung umuusig sa atin. Tama? So pero, again, nandun yung pagtatanggol ng Panginoon sa atin kung paano pinagtanggol ng Panginoon si Pablo nung siya yung inuusig. Okay? So ilang beses siyang nililitis. Di ba? So, hindi basta-basta ang paglilitis din sa kanya kasi during that time, meron na rin korupsyon. Bakit? Inaakusahan siya ng mga maling paratang sa kanya. Pero, syempre, nandun pa rin after three missionary journey ni Pablo, tumuloy pa rin siya sa Jerusalem kahit alam niya na kung anong mangyayari sa kanya. Kasi hindi nagkulang ang Panginoon sa kanya na babalaan siya Ang banal na Espiritu nagsasabi sa kanya, susunod ka ba? Ito yung dadatnan mo doon. Susunod ka pa rin ba? Kasi bakit? Ikukulong ka doon. Uusigin ka doon. Itatali ka doon.
Pero again, hindi ito naging hadlang para huminto si Pablo. Kaya nga nagpasya pa rin siya, nagpatuloy pa rin si Pablo. No? So meron tayong pagpapasya pagdating sa ating pakikinig sa Panginoon. Hindi lang pumasok dito, hindi lang pinakinggan natin. Actually, dun sa D group namin kanina, pinag-uusapan namin, hindi sapat ang napakinggan mo. Dapat sinapumuhay pa natin. Amen? So ngayon, ang question dito, handa ka na ba sa paghuhukom ng Diyos? So ito yung pag-uusapan natin. Handa ka na ba sa paghuhukom ng Diyos? Kausapin mo yung katabi mo, uy, handa ka na ba? Ready ka ba? Gusto kong isipin nyo tong question na to. Pag dumating ba ang paghuhukom ng Diyos, handa ba talaga tayo? Tama? Okay? So madaling sabihin na, anak ako ng Diyos eh. Oo, tumatawag ako ng Lord, Lord. Pero ang sabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag ng Lord ay maliligtas. Okay? So basahin natin, inaanyayahan ko na tumayo po ang lahat at basahin natin ang Book of Acts 24 verses 17 to 27. 17. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan at maghandog sa Diyos. Natapos ko nang tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo. Walang maraming tao roon at walang namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. O kaya naman magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gayunpaman, totoong isinigaw ko ito sa harap nila. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Si Felix ay may sapat na kaalaman at tungkol sa daan, kaya't ipinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias. Pagkatapos iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo, subalit huwag hihigpitan kundi hayaang dalawin ng kanyang mga kaibigan upang mabigyan siya ng kanyang mga pangangailangan. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Kaya't sinabi niya, makakaalis ka na. Ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Malimit niya ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Makaraan ang 2 taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyang lugod ang mga Hudyo, hinayaan niyang manatili sa bilangguan si Pablo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa Bible na binigay mo po sa amin. Nang sa ganun, magkaroon po kami ng blueprint, Panginoon, patungo sa iyo. Lord, tulungan mo nga po kami na maintindihan po namin yung nais mong sabihin po sa amin. At Lord, itago mo po ako sa iyong likuran. Nang sa ganun, Panginoon, yung salita mo lamang po ang marinig po namin, Panginoon. Muli, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay, so mayroong paghuhukom. Tama? Ang question dito ay hindi yung kailan darating ang paghuhukom. Darating nga ba siya? Kailan? Takot nga ba tayo sa paghuhukom? Hindi ito yung tanong. Ang tanong dito, handa ka na ba sa paghuhukom? Kasi whether you like it or not, darating siya. Amen? Okay, so merong paghuhukom. Merong paghuhukom ng tao, pero may paghuhukom ng Diyos. Ang paghuhukom ng tao, di ba? Sanay na tayo dyan, tama? Sino nanonood ng YouTube, ng Facebook, di ba? Sa social media makikita nyo. Nandun yung paghuhukom sa impeachment. But I'm not talking about
ano dito, politics dito. Gusto ko lang sabihin dito na kung pagdating sa paghuhukom ng tao, pwedeng makaligtas ka. Kung may position ka, may pera ka, di ba? But, pagdating sa paghuhukom ng Diyos, hindi tayo makakaligtas. Amen? Walang makakaligtas. Kaya, di ba? So, sabi ni, balikan lang natin, magbigay lang tayo ng konting background. Three missionary journey after three missionary journey ni Pablo, nung nandun siya sa Asia Minor, Macedonia at Grescia, kung saan pinapahayag niya ang salita ng Diyos. Kanino? Mostly sa mga Hentil, Gentiles. And during that time, nung siya ay nangangaral sa mga Hentil, nakakakalap siya ng tulong. No? At yung tulong na yon, kanino niya dadalhin? Sa Jerusalem, sa mga Hudyo para makatulong. Okay? So ito yung puso ni Pablo. Missionary talaga siya. Ito ang buhay ng missionary eh. So ngayon, itutulong niya ito at pupunta siya ng Jerusalem. Pero may mga babala sa kanya. May warning. Ano yung warning sa kanya? Gaya ng sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, ilang beses siyang binalaan ng Panginoon. Sabi niya, ito yung mangyayari sa iyo. Ikukulong ka, uusigin ka, itatali ka, 'di ba? Even yung isang merong isang tao din. Anong tawag doon sa may hula? Alam niya na yung hula sa future? Prophecy. Ay isang nagpopropesiya na sinabi na rin kay Pablo na ganito. Ito yung mangyayari sa iyo. Pero hindi naging hadlang ito para huminto si Pablo at nagpatuloy si Pablo. At alam natin na pumunta si Pablo pa rin sa Jerusalem. Tama? So sabi nga sa Acts chapter 20 verses 22 to 24, ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang nagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. So ito yung puso ni Pablo. Kinalimutan niya na yung sarili niya. Di ba? Sabi dito, wala nang halaga sa akin yung buhay ko kung hindi ko naman din magagawa yung sinasabi ng Panginoong Hesus. And then look at ourselves ngayon. Ano bang pinagkakaabalahan natin at bakit nahihinto sa atin yung salita ng Diyos? So dapat pala, even sa atin, if we are followers of Christ, hindi dapat na humihinto sa atin. Meron tayong kaopisina, meron tayong kaibigan, meron tayong pamilya na hindi pa nakakakilala kay Kristo Jesus. At hindi pa nila alam na si Jesus pala ay nagbayad ng ating kasalanan at siya ay nabuhay muli. Amen? Marami pa pala. So ibig sabihin, hindi pala dapat naihinto sa atin ito. Gaya ng tulad ng kay Pablo, ito ay dapat sineshare pa rin natin. Hindi tayo napapagod. No matter what happened, kung ano man ang nangyayari o mangyayari sa atin, sa kasulukuyan, kung gagawin natin ito, di bale na. Basta ang nais ko, maipahayag si Kristo. Amen? Amen. So, sabi dito, meron tatlong maling paratang sa kanya. Ano ba yung mga paratang sa kanya? Una, laban siya sa kasulatan ni Moises. Pangalawa, siya ay laban sa Roma, pamahalaan ng Roma. Pangatlo, pagdudungis sa sinagoga. Bakit? Meron siyang sinamang hintil eh. No? So ito yung mga maling paratang sa kanya. Pero ang sinasabi ng Panginoon, tinanggal ko na. Kung hindi, kasi ang iniisip ng mga Hudyo, we are the chosen people. Tama? Ang iniisip naman ng mga hintil sa kanila, sila ay hipokrito. Ang iniisip ng mga Hudyo sa mga hintil, kayo ay marurumi. Pero hindi na nga ito ganun ngayon. Kaya nga dumating ang salita ng Diyos sa ating mga hintil. Amen? So tayo mga Gentiles tayo, dumating na sa atin ang salita ng Diyos. Ngayon, ang question, paano natin siya tatanggapin? O tutulugan na lang ba natin siya? Amen? So, ang sabi dito, dumating. Alam natin, di ba? Nililitis na siya. Nililitis siya doon.
saan siya nililitis? Doon sa kataas-taasang kapulungan. Ano yun? Sanhedrin. No? Nililitis na siya at galit na galit ang mga tao sa kanya. At gusto na siyang patayin. Pero nandun yung kamay ng Panginoon kung paano siya ingatan. Through Claudius Lysias, isang Romanong commander, na even itong taong ito, Romano, kayang gamitin ng Panginoon para tayo ay iligtas. Do you think dahil kay Claudius, kaya naligtas si Pablo doon sa kaguluhan na yon? Hindi. Dahil pa rin sa Panginoon. God can hold your heart, di ba? Kaya niyang hawakan ang puso mo para ipagawa kung ano yung nais niya. Okay? So, kung titignan natin, Claudius, Romanong commander yan. And then makikita natin yung providence ng Panginoon. Sabi dito, yung laging sinasabi ni Pastor sa atin, ang providence, kung anong kalooban ng Panginoon sa'yo, siyang mangyayaring. Kahit ano pang balakit ang meron dyan, pero yaan at yun pa rin ang mangyayari. Amen po ba? Kung ikaw estudyante ka, ang nais ng Panginoon ay makakapagtapos ka kahit naghihirap ka. Amen? Kung ikaw may karamdaman ka at hindi mo na maintindihan kung ano yung karamdaman mo at kung anong nangyayari sa kalooban mo, pero kung ang kalooban ng Panginoon ay gumaling ka, gagaling ka. Naniniwala po ba tayo dito? Amen? Marami nang nakaranas nito at marami nang nagpapatunay nito. Tama? Hirap na buhay. Sabi ng Panginoon, ngayon lang yan, bukas iba na. Amen? Sabi nga, the best is yet to come. Darating yan. Okay? Pero ito yung providence ng Panginoon. Kung anong nais niya sa'yo, siyang mangyayari. Amen tayo ha? So sabi dito, ngunit hindi na naging sorpresa ang lahat ng ito kay Pablo dahil sinabihan na siya ng Panginoon tungkol sa mga nangyayaring ito. Hindi na sorpresa to. Alam na niya. Inaasahan na niya. Pero ang pananampalataya ni Pablo, hindi ako hahayaan ng Panginoon. Hahawakan niya ako. Amen? So, sabi sa Acts chapter 22 verse 18, nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin, madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin. Ito yung pinag-uusapan natin last time. Sabi niya, umalis ka, madali ka. Umalis ka na sa Jerusalem kasi hindi ka na nila paniniwalaan o pakikinggan ang patotoo mo sa akin. Take note, patotoo ni Pablo tungkol sa Panginoon. Amen? Hindi sa atin, ha? Kaya next time magkakaroon tayo ng testimony dito. Pagka nagkaroon tayo ng testimony, dapat ang napaparangalan ang Panginoon, hindi yung sarili natin. Okay? So eventually, magkakaroon tayo, tatawag tayo mga ilang tao. Parang yung ginawa kay Brother Israel last time, ang dapat maparangalan ang Panginoon. Okay, sa gitna ng paglilitis kay Pablo sa harap ni Gobernador Felix, so moving forward, dinala siya ni Lysias sa Caesarea. Para bakit? Para iligtas siya. Ilang sundalo ang pinasama kay Pablo para talagang sigurado siya, secured siya? 470. Take note, hindi to pipitsugin na sundalo. Ito ay mga elite Roman soldiers. Okay? So ganto ang Panginoon. Hindi si Lysias ang talagang nagligtas, pero ang gumawa ng paraan ay ang Panginoon pa rin. Okay? So even the Roman, kaya palang gamitin ng Panginoon para tayo ay mas secured. So ngayon, moving forward, dinala siya sa Caesarea sa harapan ni Gobernador Felix at doon ulit. Dumating sila Ananias. Sino si Ananias? Yung punong pari. At nandun ulit, uusigin na naman si Pablo. And ito na naman tayo, may paglilitis na naman mga mayayari at nililitis na naman si Pablo. At sa gitna ng paglilitis, sabi nga sa Acts 24, chapter 24 verses 15 to 16, tulad nila, ito ang sinabi niya, tulad nila, umaasa rin ako ang muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matiwid.
Ito ang pananampalataya ni Pablo na merong muling pagkabuhay. Huwag mong sabihin na mabubuhay ba ako muli? And sabi ng Bible, merong muling pagkabuhay. Sinong unang taong muling nabuhay? Si Kristo. Nagkatawang tao pero muling nabuhay. Amen? Nung binayubay yung katawan niya sa krus ng Kalbaryo para hugasan ang ating mga kasalanan, hindi natapos doon. After 3 days, na siya ay nabuhay muli. Okay? So, ito yon. At sabi niya, lahat ng tao, matuwid man o hindi matuwid. Oh. So, sabi dito, kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. So this is the result. Hindi sinasabi ni Pablo na ginagawa ko to para maligtas. Hindi ito. Kasi alam natin na ang paggawa ng mabuti ay isang maruming basahan lang sa harap ng Panginoon. Sinasabi niya to bilang resulta ng pananampalataya niya na eventually haharap ako sa Panginoon. Anong klaseng tao ako haharap sa Panginoon? Yan. Okay? So, ang tunay na naniniwala sa darating na paghuhukom ay mamumuhay ng may malinis na budhi sapagkat ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos. Ang pag-asa lang natin ay nasa Diyos. We cannot be perfect talaga on our own. Hindi natin kaya maging perfecto o maging righteous dahil lang sa mga ginagawa natin, sa sarili natin. Pero ang pag-asa lang natin ay si Kristo. Amen? So, handa na nga ba tayo sa paghuhukom? Medyo mahaba yung intro, no? Pero okay lang ba? Ngayon, ang question, handa nga ba tayo sa paghuhukom? Ha? So, ngayon, pag-iisipan natin yan. Sabi dito, meron tayong dalawang pag-uusapan. Matatag na pananampalataya, tulad ng pananampalataya ni Pablo. Sabi niya, sabi niya, ito yung pananampalataya ko. Ano man mangyari, gagawin ko yung kalooban ng Panginoon. Sabi niya, pangalawa, matapat na babala. Ready na kayo? Sabi mo ngayon katabi mo, ready ka na ba? Mukhang nagpupungas-pungas ka na. Okay? So ready na tayo. So sabi dito sa number 1, matatag na pananampalataya. Sabi sa 17, ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog ng Diyos. So meaning, ang main purpose ni Pablo para pagbalik niya sa Jerusalem ay maghatid ng tulong. Maghatid ng tulong. This is the integrity of Paul. Nakita niyo yung integrity niya? Nag-missionary siya, nang-alap siya ng offering, at ito ay tutulong niya sa kababayan niya, mga Hudyo sa Jerusalem. Take note ang tulong ay nanggaling sa mga Hentil at itutulong sa mga Hudyo. Okay, so ito yung integrity niya. Ito yung main purpose niya. Bakit siya babalik ng Jerusalem? At maghahandog sa Diyos. Okay? So ito yung integrity niya. And then sabi nga, ang integridad ni Pablo, ang isa sa pinakamalakas na depensa niya laban sa mga maling akusasyon. Hindi lamang siya nagturo ng katotohanan, isinabuhay pa niya ito. Okay? So ano ba yung mga turo? Sinasabi kasi dito na siya ay laban sa kautusan ni Moises. Pero ang totoo ay hindi. Tama? Kaya sabi sa 18, natapos ko ng tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo. Walang maraming tao roon at wala namang gulo. Ito ang ginagawa niya nung inaresto siya. Nung time na inaaresto siya, ang ginagawa niya ay paglilinis ayon sa kautusan. Ano nga ba yung paglilinis ayon sa kautusan? Kautusan na sinasabi na, yung sinasabi nila, pinamamalian nila na hindi ka na sumusunod sa kautusan ni Moises. Ito yon. So, pero nandun din yung nag-aalay ako ng aking handog. Ang paglilinis ng tulad ng sinasabi, yung purification, cleansing. During that time, sabi dito, pag may mga panata tayo, tama? Yung kay Pablo, naghahandog siya, alam mo yung ginugupit yung buhok? Ginugupit yung buhok, at yung buhok na yon, sinasabay niya sa pagsunog ng seed offering. Ito yon. Ito yung ginagawa niya. So,
Kaya, sabi dito, ginagawa ni Pablo ito upang ipakita na hindi niya tinuturuan ang mga Hudyong Kristiyano na talikuran si Moises. Ito yung ibig sabihin, ginagawa ko ito para patunayan sa inyo na hindi ko tinuturuan ang mga Hudyong Kristiyano na talikuran si Moises. Okay? So sabi niya ganoon, gaya ng maling paratang sa kanya. So ito yung nangyayari. Ginagawa niya ito para patunayan sa mga umaakusa sa kanya na hindi. Ito pa nga yun, no? Pinapakita ko sa inyo. Ginagawa ko pa rin itong ganitong ritual. So sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 20, sa mga Hudyo ay naging gaya ako ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Remember, even sa atin meron tayong mga arguments, tama? May mga arguments tayo sa buhay eh. Sino mga asawa dito? Wala? Walang asawa? Mga single kayo? Asawa, halimbawa si Brother Israel at saka si Ate Evangie, si Ate Yvonne. So, imposibleng walang arguments. Tama? Tama po ba? Tama. Okay. So, merong arguments. Parang sinasabi dito ni Pablo, ginagawa niya, sabi niya, ako'y naging Hudyo, gaya ng isang Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Hindi porket gusto mong ipaglaban ang sarili mo, mahihikayat mo na kaagad itong taong to. Hindi. Sometimes, you have to bend the law. Alam niyo ba yun? Sabi nga hayaan mo nang manalo siya sa argumento kesa naman mawala yung tao. Ayan. Tama? Amen? So ito yung sinasabi niya. Hindi lahat ng bagay na maaari nating gawin ay kailangan nating ipaglaban bilang karapatan. Minsan, magpaubaya na tayo. Lalo na ang mga lalaki, paubaya na lang kayo kesa mawala yung mga mahal nyo sa buhay. Kasi bakit? Ang lalaki merong ego eh. May pride yan eh. Minsan, kailangan mong tanggalin. Male kasi, mali eh. Di ba? So, laging mali. Okay, so, kailangan natin taliguran minsan anuhin yung ego natin. Kaya ang sabi sa 19, ang naroon ay isang Hudyo galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. Ang sinasabi ni Pablo dito, habang nililitis siya, dapat yung mga taong nasa Asya, galing Asya, ang nandito ngayon. Kasi sila yung state witness. Hindi itong mga taong ito. Dapat sila. Tama? Ang sinasabi ni Pablo, ang state witness, yung mga Hudyong galing Asya, Asia Minor. Kasi sila yung nandun nung siya ay inaresto. Tama? Ito yung mga taong ito, ang nandoon nung inaresto siya. Bakit may ibang tao na wala naman dun sa eksena, pero sila ang nagrereklamo? Nakaranas din po ba kayo nito? Ha? Na minsan mas galit pa yung hindi mo ginawa ng masama doon sa hindi mo naman ginawa ng masama. Tama? Pero yung nagawan mo ng hindi mabuti, nagkapatawaran na kayo. Pero yung ibang tao, mas galit pa. Okay? So naiintindihan niyo si Pablo ngayon? Ang sinasabi ni Pablo, dapat ang magharap ng sakdal ay yung mga taga Asia Minor. Sila yung nandun eh. Okay? Ito yung sinasabi niya. Kaya sabi ni Pablo dito, o kaya naman, o sige, total nandito na kayo kasi nandiyan na sila Ananias eh. Yung punong pari. Sige, kung nandyan na kayo, o kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang na gawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ano bang nagawa kong kasalanan? Marunong si Pablo. Legally. Marunong siya. And then sinasabi niya, ano nga bang nagawa ko? And then, ang pinapakita ni Pablo dito, sabi niya dito, ganun na lang siya katapang. Sige nga, iharap niyo sa akin yung state witness niyo para ako ay suriin. Diba? Ganun din, sinasabi niya, sige kung totoo ba na meron talaga akong pagkakasala. Kaya sabi dito, nandun yung kasiguraduhan ni Pablo.
Magagawa ni Pablo to kasi sure siya eh. Sigurado siya eh, na wala siyang ginawang masama. Okay? And then nandun yung katapangan niya. Matapang siya na, sige, suriin niyo ko. Suriin niyo ko, iharap niyo yung mga yung mga state witness niyo sa akin. Suriin niyo ko. Willing ako na magpasuri. And then sabi dito, nandun yung katotohanan because he stand on the truth. No? Nandun yung pagtayo niya sa katotohanan. So if you want to be free, sabi nga, the truth will set you free. Okay? And then sabi dito, kabutihan. Alam niya, wala siyang ginawang kamalian eh. Sabi nga, di ba kanina, ako nga, para ipakita sa inyo na ang tawag dito, hindi ko sinusuwa yung kautusan ni Pablo. Hindi ako nagtuturo, ni Moises, I should say. Hindi ako nagtuturo sa mga Hudyo na laban sa kautusan ni Moises. Yan. Kaya willing siya. Iharap niyo sa akin. Kaya sabi dito, sa 21, gayon pa man, eto na, umamin na siya. Gayon pa man, totoong isinigaw ko ito sa harap nila. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. So this is the main reason pala kung bakit siya nililitis. Kasi alam natin, nung nandun siya sa Sanhedrin, di ba? Nung sinabi niya na naniniwala siya na bubuhayin muli ang mga namatay, matuwid man yan o hindi matuwid, nagkagulo sila. Bakit? Sino bumubuo ng Sanhedrin? Mga Pariseyo, Saduseyo. Ang mga Pariseyo ay naniniwala sa muling pagkabuhay, sa mga espiritu, di ba? Sa mga anghel. But the Sadducees, hindi sila naniniwala doon. Ngayon, nagkagulo sila. Kaya ngayon, ito sinasabi ni Pablo, gayon pa man, the reason why, na kung bakit siya nililitis ngayon, dahil itong paniniwala niyang ito. Ito ang pananampalataya niya. Nananampalataya siya kay Jesus na merong muling pagkabuhay. Bakit? Si Jesus ay muling nabuhay. At tayo nga, matuwid man o hindi matuwid, tayo'y muling magkakaroon ng pagkabuhay muli. At doon, haharap tayo sa Panginoon. Amen? So, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang kabuluhan din ang inyong pananampalataya. Tapusin na natin to. Patayin na natin yung speaker, patayin na natin yung aircon kung hindi nabuhay si Kristo. Hindi na sana tayo nagpe-prepare ng Saturday. Hindi na tayo nagkakaroon ng ganito ng Sunday. Kung sa tingin natin na hindi muling nabuhay si Kristo. Pero ang pananampalataya ni Pablo, mayroong muling pagkabuhay. Hindi na natiling patay si Kristo. Siya ay muling nabuhay. Kaya kung mapapansin nyo ang krus natin ngayon, wala nang tao dyan. Nabuhay siya eh. Okay? 2,000 years ago, nabuhay siya. Okay? So sabi dito, hindi na nakatayo si Pablo sa harap ni Gobernador Felix bilang isang kriminal, kundi bilang isang tapat na saksi ni Kristo. So tayo kaya, kung dumating tayo sa ganitong sitwasyon, are we going to stand on the truth? O ililigtas na natin yung sarili natin? Pwede naman sabihin ni Pablo, ayo, tama nga kayo mga Hudyo. Sorry pasensya na kayo Pwede naman yun di ba? Hindi ko na uulitin. Pero hindi nag-stand siya sa truth. Kaya siya ay saksi ni Kristo. Okay, kung darating ang panahon na kailangan nating pumili sa pagitan ng katotohanan at kaligtasan ng ating sarili, anong pipiliin mo? Kung tayo kaya yun nandun, anong pipiliin natin? Diba? Sa opisina, sa trabaho, di ba? Pag ikaw ay nasakdal o ikaw ay nililitis, ikaw nga ba'y nangupit o hindi? Are you going to stand on the truth o hindi? Pwede mo na itanggi. Sa mga lalaki, di ba? Ang motto ng mga lalaki, wag na wag. Ba't yung mga babae ang sumasagot? Di ba? So wag na wag daw amen. But the question is, ito yung sinuturo ng Bible Katotohanan ba? O ililigtas mo yung sarili mo? Amen? Amen. So, ang bilis lang natin, di ba? Okay, so number 2, matapat na babala.
So matatapat na babala, ang sabi dito, verse 22, si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan. Kaya pinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias. Lydias ako ng Lydias, lechon kasi na Lysias. Okay? So, ibig sabihin, hindi ignorante si Felix sa, sabi dito, sa daan. Ano ba yung tungkol sa daan na yan? Ano ba to? Road ba to? Road of Damascus ba to? Ano ba yung sinasabing daan? Ito yung tawag sa dating mga Kristiyano. Okay? So, sabi dito, hindi siya ignorante. Ibig sabihin, may sapat siyang kaalaman. Matagal niya nang naririnig itong mga ito. At meron siyang alam. At ang tinatawag nating daan, ito yung dating tawag sa mga Kristiyano. At kaya sabi niya, pinagpaliban. Sayang, no? Maririnig na sana niya ang salita ng Panginoon. Pero pinagpaliban pa niya. Kaya sabi dito sa Acts chapter 9, verse 2, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco. And then this is Paul. Si Pablo ito, nung nag-uusig pa siya. Okay? Huwag tayo masyado maguluhan ha. Si Paul na dating taga-usig pa. Okay? Sabi niya, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae nang matatagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. So ito yung tinasabi natin. Ito yung dating tawag sa mga Kristiyano. Okay? Ito yung time na hinahabol niya yung mga Kristiyano at babalik niya sa Jerusalem. Ayan. So, ang sabi sa 23, pagkatapos iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo, subalit wag hihigpitan kundi hayaang dalawin ng kanyang mga kaibigan upang mabigyan siya ng kanyang mga pangangailangan. So look at this verse. This is the favor of God. Imagine, nililitis ka na, nasa kulungan ka. Dito sa atin, pag nakakulong ka, pag may pera ka, pwede. Pero ito, wala namang pera si Pablo. But look at the hands of God sa kanya. Sa protection na binibigay sa kanya. Huwag hihigpitan. Bagkus sinabi pa nga, hayaan dalawin ng mga kaibigan niya upang mabigay yung pangangailangan. Nakita niyo yung providence ng Panginoon. Kumbaga sa ways, siya na yung nag-ayos ng daan patungo doon sa lahat Provide niya Tama? From Asia Minor, Macedonia, Grecia, and then Jerusalem, lahat ng nakikita natin yung pag-iingat ng Panginoon sa Kanya. Even sa atin, meron tayong mga suliranin sa buhay na kung saan tayo nanggaling, ano yung mga nakaraan natin, pero nakikita natin kung ano yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Na maku-question mo nga, matatanong mo nga, nanggaling ka na sa, alam mo yun, sa madumi, mabaho na lugar, na sitwasyon, pero bakit nandito ka ngayon ulit? Ibig sabihin, God given you another chance. Yes, Lord is a Lord of many chances, pero hindi natin hanggang kailan yon. Hindi natin alam kung hanggang kailan yon. Kaya sabi nila, kung narinig mo na ngayon, hindi sapat ang napakinggan mo lang. Tanggapin mo na at isapamuhay mo na. Amen po ba? Amen. So, sabi sa 24, makaraan ng ilang araw, dumating si Felix, kasama ang asawa niyang si Drusilla, na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. And then look at this verse, nagbibigay ng opening door ang Panginoon. No? Kaya nga, kay Felix, kung titingnan nyo, nagbigay siya ng opening door na para marinig ulit yung salita ng Diyos mula kay Pablo. And then even us, sa atin, merong ginagawa pa rin ng Panginoon ng opening door para mapakinggan mo siya. Nang sa ganon, malaman mo na merong isang Diyos na nagpakababa para iala yung sarili niya sa atin. Para nang sa ganon, tayo ay mabayaran ng kanyang mismong dugo.
Kaya ang sarap nga kantahin yung sinasabi na, lift it up, you defeated the grave. Alam niyo yun? Our God is able. Bakit? Kinonquer niya yung grave. Hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay. And then, sabi dito, pinatawag niya si Pablo, pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig sa Diyos. Ang Panginoon pa rin ang nagbigay ng appointment kay Felix. Ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Kaya't sinabi niya, makakaalis ka na, ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Nandun yung pride niya. Gobernador siya eh. Tama? May antas siya sa buhay eh. Tama? Papatawag na lang kita pag may panahon na ako. Sino ang tinanggihan niya? Si Pablo ba? Hindi. Ang Panginoon ang tinanggihan niya. Nandun na eh. Natakot ka na eh. Pinagpaliban mo pa. So ngayon, sa atin, paano tayo magpapasya? Are we going to give focus ba pagdating sa salita ng Diyos? Tama lang ba na pakinggan natin siya? Tapos lalabas dito? O isa sa pamuhay natin siya? Amen? Sayang, nandun na yung opportunity. Meron tayong social media. May TV, television. Di ba? Nandun, makikita nyo, may mga salita na nagsishare na ng salita ng Panginoon doon. That's an opening door sa atin sana. Na mapakinggan natin yung salita ng Diyos. Pero ang question, tinanggap ba natin? Isinapapuhay pa ba natin? Okay? So sabi to, ang mensaheng ito ay nagpapatunay at naglalantad sa kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. Ipinapakita kung gaano tayo hina. Kasi kung haharap tayo, ganito ang sitwasyon natin, mukhang hindi tayo papasa. Remember, ang pamantayan ng Diyos ay mataas. Hindi natin kayang abutin. We cannot be righteous on our own. Kailangan natin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, yung sinasabi niya, pinapangaral ni Pablo during that time, doon kay Drusilla. Remember, si Drusilla ay Hudyo. No? Ngaral ni Pablo yung tungkol sa katwiran, kina Felix, di ba? At saka yung self-control at yung judgment. Sabi dito yung katwiran, righteousness. Sabi sa Romans chapter 3 verse 22, ang katwiran na kailangan natin ay hindi nagmumula sa ating mabubuting gawa, kundi kay Kristo. So katunayan na kahit anong galing mo, anong klaseng talino meron ka? O kasing talino mo pa si Jose Rizal? I don't think na kaya mong iligtas ang sarili mo. I don't think na kaya mong maging righteous sa harap ng Panginoon. Okay? Kahit anong yaman natin. And then sabi, pagpipigil sa sarili, self-control. Sana nandun tayo sa pagpipigil sa sarili. May share ko lang kanina sa D-group natin. Hindi ko naman i-share yung mga sinabi nyo, mga kahinaan nyo pa. I-share ko lang yung mga napag-usapan namin. Sabi namin, pag dito pa lang naisip mo na, sabi nga rin ni Pablo, take captive every thought. Tanggalin mo na kaagad. Take captive every thought. Huwag mo nang pagbulay-bulayan pa. Halimbawa, nakaisip ka ng masama, malaswa, huwag mo nang namnamin pa sa isip mo. Take captive every thought. Nang sa ganun, tanggalin mo na siya sa pag-iisip mo. Nang sa ganun, makawala tayo doon. So, self-control. Ang sabi sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, ibig sabihin, in order for you
To have self-control, sabi na, ito yung fruit of the Holy Spirit. So ngayon, paano tayo magkakaroon ng banal na Espiritu sa atin? Paano natin makukuha ito? Through gospel. Kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Tama? Kung wala kang relasyon sa Panginoon, I don't think na meron ka nito. At kung nandun ka, may relasyon ka sa Panginoon, nakapakinig ka sa Kanya, di ba, naalala nyo? Napakinggan, pinaniwalaan, tama? Pinamuhay, tapos nagpatuloy, and then that's time. Kakaroon tayo nito. Fruit of the Holy Spirit. And then, darating na paghuhukom. Ito yung mga pinangaral ni Pablo. Sabi niya, sa Book of Acts, chapter 17, verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Darating yan. Ang paghuhukom ay darating. Again, hindi question kung darating nga ba siya o kailan siya darating. But the question is, ready ba tayo pag dumating ito? Kapag ang salita ng Diyos ay tumama sa ating puso, ano ang ating ginagawa? Nagsisisi ba tayo? O ipinagpapaliban natin ang ating pagtugon? Gaya ng ginawa ni Felix. Sabi niya, nandun yung pride niya. Sige, makakaalis ka na. Ipapatawag na lang kita kung may panahon na ako. Ngayon, nandito tayo ngayon. Anong purpose natin? Sa pakakinig ng salita ng Panginoon, anong purpose natin? Anong tugon natin sa salita niya? Are we going to listen ba? Pakikinggan na lang ba natin siya? O isasapamuhay natin ang salita ng Diyos? Amen? In order for you to know kung talagang tinanggap na natin ang salita ng Diyos at sinapamuhay natin siya, merong transformation. Merong transformation sa buhay natin. Okay? So, 26, malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Nakita niyo yung result ng puso ni Felix? Pinagpaliban niya. Sayang eh. Nakarinig na siya eh. Pinagpaliban niya. At ngayon, ito na ang puso niya. The reason why na he keeps on calling Pablo pala. Kasi meron siyang inaasahan. Susuhulan siya. Sabi ni James, Book of James, chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Sad reality. Hindi kung sino-sino ang dinaya ninyo. O kung sino-sino ang dinadaya natin. Ang dinadaya natin ay ang sarili natin. Kung hindi makikita sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kaya yung mga nangangaral dito, sabi ko nga minsan nakausap ko si Waki. Sabi ko, alam mo, ang hirap nung sinet na standard ni Pastor Ed. Sobrang taas. Sa pagiging matipid, frugal niya, sa kaayusan. No? Sabi ko kay Waki, parang ang hirap pantayan. So dito sabi nga, dapat sa mga nangangaral din, papaanong maniniwala ang mga tao kung hindi makikita sa buhay natin. Halimbawa tayo, meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa kilala si Kristo at tayo'y mangangaral sa kanila. Paano sila maniniwala kung hindi nila nakikita si Kristo sa buhay natin? Amen? Amen. Sabi sa Luke chapter 18 verse 15, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. May resulta, namumunga.
So dapat pala meron tayong fruit. Amen? So meron tayong fruit. Ano ang maaaring humahawak sa puso sa ating puso upang tayo lubos na sumunod kay Kristo? Ano nga ba? Ano yung nagiging hindrance sa puso natin? Na parang sa ganun, tayo ay lubos na sumunod kay Kristo. Ano kaya? Sa mga estudyante, yung school ba? Nakakahadlang din ba siya? Cellphone, gadgets, anything na inuuna natin bukod kay Kristo, hadlang ito. Okay? Trabaho, career, pera, negosyo. Tama? Kasi bakit? Meron tayong mga future natin eh. Gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. But this is our preference. Paano kung iba ang preference ng Panginoon sa atin? Anong main purpose natin? Bakit ba nilikha ng Panginoon nilikha ng Diyos ang tao? Is to worship Him. Yun lang yun. Papurihan siya. Masyado tayong abala. Masyado tayong maraming pinagkakaabalahan. Busy. Pero ang sabi ng Diyos, even nga yung mga ibon, hindi niya hinayaang magutom. Tayo pa kayang tao. Kung magiging maayos lang tayo. Amen? So, sabi dito, habang si Felix ay umaasang makatanggap ng salapi mula kay Pablo, si Kristo naman ay nag-aalok ng kaligtasang walang bayad. Umaasa si Felix na susuhulan siya ni Pablo. Hindi niya nakita yung value ng gustong sabihin ni Pablo sa kanya. Yung salita ng Diyos. Pero si Kristo naman ay nag-aalok ng kaligtasang walang bayad. Ang mahirap dito, tinanggap mo ba? Pwede ko kasing sabihin kay Howell, minibigyan kita nito. Pero ang question, kukunin niya ba mula sa kamay ko? Nakuha niyo? Pwede sabihin ng Panginoon na bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. But the question is, kukunin mo ba mula sa Kanya? Pwede mo kasing sabihin, thank you Lord, salamat po tinatanggap ko po. Pero without actions, nakuhunin sa kakamay niya, faith without action is dead. Diba? So may dapat ang partnership natin sa Panginoon, kung ano yung kaya natin gawin, gawin natin. Yung hindi natin kayang gawin, siyang gagawa noon. Kaya sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sabagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang bayad. Pero tayo ba kaya natin bayaran yung kaligtasan natin? Hindi. Si Kristo lang. Si Kristo lang. Kaya sabi doon, sabi sa 27, makaraan ang 2 taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo sa hangad ni Felix na bigyang lugod ang mga Hudyo, hinayaan niyang manatili sa bilangguan si Pablo. People pleaser pala siya. Takot din siya sa mga Hudyo. Kasi pwede makarating yan sa kataas-taasan ng Roma. Takot si Felix. No? So, sayang. Pinagpaliban niya. But this is the matapat. No? Matapat na, ano yung number 2 natin? Matapat na. And then sabi dito, babala. O tapat na babala. Kaya sabi, ang tanong ay hindi kung natakot ka ba sa paghatol ng Diyos. Ang tanong ay, ano ang ginawa mo sa katotohanan ng iyong narinig? Hindi sapat yung takot Well, sabihin natin, nakakatakot yung judgment. Pero anong ginawa natin? Natakot ka na.
Narinig mo na kung ano dapat palang gawin. Napakinggan mo na si Kristo. Pero anong ginawa natin? Ano yung response natin doon sa salita ng Diyos? Amen? So, sana isipin natin ito at ito yung iiwanan natin. Ano yung gagawin natin sa salitang narinig natin? Isa sa pamuhay ba natin? O tulad ni Felix, papairalin natin yung pride at hahayaan na lang muna. Tayo po tumayo at manalangin tayo. Ama namin Diyos, maraming salamat pong muli sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, dahil mahina po kami, Panginoon. Hindi po namin kayang umasa sa sarili naming kaalaman, hindi namin kaya umasa sa sarili naming kakayanan, Panginoon. Because, Panginoon, ang pag-asa po namin, ikaw lamang po, Panginoon. Lord, mahirap kaming sumunod, Panginoon, pero tulungan mo po kami. Nandun yung kahinaan namin bilang tao, Panginoon. Lagi kami nadarapa, lagi po kaming sumusuway, Panginoon. Pero, Panginoon, dalahin po namin yung pagkalinga mo po sa amin. Isurrender mo nga po namin yung aming mga kahinaan, Panginoon. Isurrender po namin yung hindi namin kayang gawin. Gaya mo nga ng sabi mo sa amin, Panginoon, ibigay namin sa iyo yung mga baggages namin, Lord God. Kaya kami nahihirapan dahil masyado kami magaling, Panginoon. Lord, dalangin po namin, tulungan mo po kami maging matuwid dahil hindi namin kayang maging matuwid. Lord, tulungan mo kami hindi magsinungaling dahil hindi namin kayang hindi magsinungaling. Lord, tulungan mo kaming hindi pumatay, Panginoon, because dahil itong dila po namin ay mahina, Panginoon, at kayang pumatay ng puso ng iba. Lord, hindi man namin ginawa itong mga bagay na to, pero sa isip pa lang namin, Panginoon, kung ito'y inisip namin, kami po ay nagkasala na. Ganon kang kataas na Diyos, Panginoon. Ikaw po yung banal na Diyos at hindi po namin kayang humarap sa iyo sa ganitong katayuan po namin, Panginoon. Kaya Lord God, ikaw po yung patuloy na humawak po sa amin. Ikaw po yung pag-asa po namin, Panginoon. Nang sagon kami ay maging righteous sa kaharap mo, Panginoon. At nang ganon, Panginoon, bigyan mo kami ng iyong banal na spirito nang sa ganon meron kaming pagpipigil sa sarili, Lord God. Lord, gawin mo kaming handa pagdating sa iyong judgment, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, Lord God. Dahil again, Lord, we cannot do anything, Panginoon. Apart from you, Panginoon, wala kaming kayang ipagmalaki. Mahina po kami, Panginoon. Isa po kaming marumi na basahan sa harapan mo. Isa mo po kami mabahong imbornal sa harapan mo, Panginoon. But with you, Lord God, maraming salamat po. Para kaming isang baso na nanggaling sa putikan, kinuha mo po kami at nilinis, Panginoon. Hindi po doon nahinto. Ginamit mo pa po kami at nilagyan mo kami ng tubig para iyong inuman. Lord, maraming salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Maraming salamat po. Stretch mo po yung kamay mo sa mga pamilya po namin na hindi namin kasama. Lord God, maawa ka po sa amin, Lord. Maawa ka po, Panginoon. At ito po, Panginoon, dalahin po namin. Makita rin po namin yung nais mong gamitin sa gawin namin, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, yung kalooban mo po yung mangyari at hindi po yung sa amin. Lagi kaming magaling, Lord God. Lagi kaming abala. Lagi na lang kaming tumatalikod sa iyo, Panginoon. Lagi na lang kami nagbibingihan sa iyong salita, Panginoon. But this time, Lord God, allow us to open our hearts, Panginoon. Nang sa ganon, pumasok po ito sa puso po namin, Panginoon. At maraming salamat po. Dahil ikaw po yung Diyos na nagpapatawad. Ikaw po yung Diyos na nagliligtas. At ikaw pa rin yung Diyos namin noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Muli, tinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po lahat.